nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Maydok. Sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa programang Patok sa DZAR. Kasama nyo pa rin, kapartner Eileen and kapartner Chiclet. Ayan, 1:37 na ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating usapan. At masaya at masarap na usapan dahil ang makakasama po natin ngayon ay ang produkto niyang dala sa atin. Abay, Chiclet, natikman natin kanina. Hindi po nakakasawa. Alam niyo po ba itong nakadisplay sa amin ngayon na mga tsokolate? Ay gawang kakao po ito sa Davao. Tama po ba? Dahil maraming kakao sa Davao, ginawa na po itong negosyo. Pero hindi ito pinapadala dun sa ibang bansa dahil gusto ng may-ari nito, dito muna mauna ang mga Pilipino na makatikim at makakain ng sariling atin. Di ba, ka-partner Chiclet? Napakasarap. Masarap talaga. Okay. Nakaka-proud. Yes. And ang title natin ngayon sa second episode ng Patok ay A Determined Mind. O, yung utak natin, yung pag-iisip natin. Determinado ba, Chiclet, yung ating mga pag-iisip ngayon? Oo naman. Determinadong kumain ng tsokolate. Buhay na buhay. Dahil sa chocolate. Yes! And ipakilala natin mga kapartner, ang kasama natin ngayon, siya ay isang season manager and entrepreneur. Ayan, season, ibig sabihin napapanahon. Tama po ba ako? Baka mali ako. And he is currently working sa isang global multinational BPO, abay, call center. Magagaling to sa Englishan. Baka mag-nosebleed tayo dito mga kapartner. Din IT company din, handling products across Asia Pacific. So malawak po yung kanyang naaabot siguro nito, mga produkto, no, mga products ng company. Ngayong taon, he co-founded Yana Chocolateria. Ito na yung Yana Chocolateria, ka-partner Chiclet. Magkatunog sa'yo, Chiclet, Chocolateria. Yan. Kasama po niya yung kanyang fiancé, nandun lang sa labas. Yan, kinakausap ni Elise doon. Si Dr. Joanne B. Robles, isang neurocritical care specialist. Ayan. Ang nakaka-amaze dito ay partner niya yung fiancé niya sa negosyo. Kaya kikilatisin natin ito, Chiclet, paano sila nagsimula dito sa kanilang plano. Okay? Magandang hapon sa iyo, Sir Ming. Ang kasama natin mga kapartner, si Sir Himinio or Ming de los Reyes, ang president lang po ng Yana Enterprise Incorporated. Ayan. Magandang hapon po. Magandang hapon. Salamat sa opportunity. Yes, sir. Talagang 30 minutes sa'yo. Magdakaw pa tayo ng oras, sabihin natin sa technician mo. Okay, sir. We have all the time. Yes, sir. Kwento ka naman, sir. Paano ka nagsimula dito sa journey mo into business? Kasi sabi niyo po, nasa connected ka ngayon sa global multinational BPO. So from BPO hanggang sa pagninegosyo. Yes. Matagal na pangarap ko na talaga noon magsimula ng negosyo. No? So kaya sabi nyo nga, determined mind. So every opportunity na nakikita ko, pwede ba itong gawing negosyo? Pwede itong gawing negosyo. Tapos nung December, natikman nung fiancé ko yung tablia ng Davao. Sabi niya, ang sarap nito ah. So nagtalo pa kami noon kasi sabi taga Batangas siya. Mas masarap daw yung tablia ng Batangas. Sabi ko, mas masarap yung Davao. So, taga Davao ka? Taga Davao po ako. O Davao versus Batangas. Yeah, correct. So nag-taste test po kami. Nanalo yung Davao tablia. So nanalo yung sikwati natin, sir. Masarap talaga sa Davao, sir. Actually, taga Davao rin si Chiclet. Yes. Ay, Davao del Norte. Gwapo gaya magbisaya, taga may sir diri kay daghang mga Bisaya din sa Manila. Gamay lang. Kaya para masagpan sa mga taga Manila. Sige. And then yun, nag-decide kami na why don't we go into chocolate business. Yes. No? So nag-aral kami, nag-enroll kami sa mga courses, and then we did our research. And then 5 months after, we started Yana Chocolateria. Tsaka they say, sir, na pinakamasarap na chocolates comes from Mindanao or I mean in the Philippines. Correct. Kasi iba yung soil natin doon, sir. Merong something doon sa soil. Sa weather, mataba, sa soil. Kahit nga yung durian, nandun din sa Davao. Mga lansones nasa Camiguin. O, diba? So talagang mayaman ang Mindanao. Yes. Pinagpapala talaga tayong mga Pilipino. Tama po. Okay. So, sir, kasi sabi mo determined, kaya siguro ikaw nanalo dun sa kompetisyon ng fiancé mo. Sa lasa talaga ng tablia yun. Sa lasa. Pinaglaban mo talaga yung na-discovery po ninyo, sir. Correct. Okay. So sa journey nyo ngayon, sir, syempre, andito na, nakipagsabayan kayo. Ang dami ng mga tsokolate ngayon, sir.
So paano Tama, nyo yun, tama. malampasan yung competition ngayon sa market? Kasi meron kaming, inaaral nga namin yung mga available na chocolate sa markets, no? And then, nalaman namin na yung mga binibentang chocolate ngayon, lalo na yung mga imported, pag bubuksan mo yan sa likod, makikita mo ilang percent ng chocolate yan, 4%, 6%. Karamihan doon, asukal. Ay, ganun? Pwede palang ganun? Asukal, vegetable oil, palm oil. Yan, may ano kay sir. And then, Parang fake lang. Ay, kumbaga, ayoko sabihin oo, yan. hindi puro. So, nung sinimulan Pure. namin, like yung aming dark chocolate, it's only 2 ingredients. It's cacao Yan, oh. and sugar. No. And then what we have differentiator is meron kaming nilalagay na cacao nibs. Oh, This is yan. the purest chocolate na pwede nating makuha. Directly from the fruit. Kaya pala masarap, sir, no? So, yung pagpapagawa, saan ito minamanufacture, sir? Kasi, syempre, ang dami ng manufacturing ngayon. Saan nyo ito So, ini-interest? meron kaming, kinukuha namin yung mga tablia galing sa Davao. And then from there, pinaprocess na lang namin yan dito sa processing namin dito sa Parañaque. And then nandun na sa maliit naming opisina, nandun na meron kaming maliit na retail outlet. Sarap niyan. And then may production facility na rin kami doon. Nandun na rin yung aming opisina. Wow. So sa ngayon, sir, sa pagbukas mo ng negosyong ito, mga ilan na yung empleyadong minamanage po ninyo? Maliit pa lang, nasa 6 pa lang. 6 yung gumagawa. Yes. So ilan yung napoproduce nito? 2. Dalawang set? I mean dito. gaano karami Oo, na gaano produce karami? namin? Nagkakaproduce kami ngayon ng mga, sa ngayon, 4 to 6 boxes. Yep. Per day. Dinidistribute ito saang mga location na inyo? Ngayon may mga outlet kami sa Quezon City, meron kami sa Cavite, sa Laguna, at meron din sa Parañaque. Ayan. So parang baby, ano pa talaga siya, yung stage niya, Yes, batang-bata pa ito. Kumbaga, ano yung hinahanap nyo sa ngayon? Partners o direct customers? Partners Talaga. So yung model ng business namin is we don't sell direct. Yes. We sell through our partners, our retailers, resellers. So kung may nakakarinig at interested, reach out to us. Yes, oo, tama. Paano pag may gustong mag-order sa inyo, sir? Available kami for pwede direct rin. order sa aming website sa www.yanachocolateria.com. So, alam niyo po, sir, bilang isang negosyante, sabi niyo po, bago niyo lang po ito na negosyo. Ano yung usual na na-encounter niyo ngayon sa pagtatayo niyo ng mga negosyo, sa communication niyo, sa paghahanap ng mga customer? So, saan doon ang talagang challenging sa inyo ngayon? Ang number 1 challenge namin muna is sa production. So inaral namin yung proseso, bumili ng mga kailangang makina and equipment, yung mga raw material, supply. And then once we have established that, is yun naman, paghahanap ng tamang business model. Paano namin i-market, ano yung, paano kami makabenta, maka-generate ng revenue. Yes. Now, we decided that instead of selling directly, mas mabilis namin ma-capture or maka-go-to-market strategy is buy a retailer, buy a resellers. No? So, mas madali, mas less costly for us, at hindi ganun kalaki yung, kasi kung may sarili mo yung outlet, mag-i-invest ka ng infrastructure mo, magpapatayo ka ng tindahan mo. Pero if you work with partners, other than nakakatulong ka na sa kanila, no, mas less yung investment from our end. At saka Parang mas wider nabigyan yung mo rin nagiging sila. ano nyo, sir. Yes. Opportunity to earn. Opportunity, tama. Yung sinishare mo, sir, opportunity para sa iba na Correct. magkaroon din sila ng produktong ibibenta. Correct. Kasi yung iba, naghahanap din kung ano yung gusto nilang product na ipopromote or isi-sell. Kasi marami na ngayong mga online selling, di Sobrang ba? dami na. Yung iba, mga pampaganda. Kung mahilig ka naman sa mga tsokolate, kunin nila Correct. itong Yana, o di ba? Yana Chocolateria. Dito ako na-amaze or may mga questions ako. Bakit Yana? So Yana is our daughter. Oh, Yana Chocolateria. Yep. Oh, so At saka may pwede mo ring sabing, ayan na. ayan na. Yung parang ang Ayan bilis na, lang, ayan sir, na. marinig, no? Ayan na. Ayan na. Chocolate. Ayan na. Ayan chocolate, na. Oh, parang Yana. Oh, hi to Yana. Mga ilang taon na ba si Yana ngayon, sir? 16. Hi, Yana. 16. So, saan si Yana ngayon? Siyempre, Nanonood. Nakakaboto Nakikinig. na ba siya? Ay, hindi pa. Ay, hindi pa kasi hindi pa siya 18, no? Tama. Senior high school. Ayan, nanonood siya? Nanonood Uy, sa live Facebook. tayo Hi, ngayon Yana. sa Facebook, Sarap ng sa chocolates radyo, mo, at Yana. sa telebisyon. May TV po ang DZAR. Ganun ka social ang DZAR, nasa telebisyon napapanood.
Digital TV nga lang, o, di ba? O, ayan. Sir, dahil ikaw ay nagpakita ng lakas ng loob, hindi mo ba iniwan yung pagiging BPO mo habang ginagawa yung negosyo? O ano estado ng niyo po, career? Kasi, siyempre, magsimula ka ng negosyo, hindi mo pa sigurado yan, ang daming risk involved. So, dapat aalagaan mo lang dyan. Kailangan mo lang is hatiin mo yung oras mo to focus. Yes. Pag nagtatrabaho ka, siyempre, focus ka muna doon. So, kaya kadalasan ngayon, sa gabi ako nag-aaral, sa gabi ako nagpo-focus sa itong negosyo and weekend din. So, hinahati ko muna siya ngayon such that, well, syempre yung dream mo later on na makapag full-time. Yes. Pero, mahirap i-sacrifice siya ngayon dahil hindi mo pa alam kung magiging successful. Tama. No? So, I tried na rin before and didn't work out. So, this is my second attempt. So, hopefully, this will work out. Ayan. At saka sir, sa pagpapalaki ng negosyo, kailangan din po ng puhunan. Correct. Sa part po ninyo, magkano ang ibinuhos mong puhunan bago kayo magsimula dito? Hindi naman ganun kalakihan dahil we started small. So, ngayon, maliit pa rin kami. No? Kasi maliit simula pa lang kasi. Kasi simula. So, pero medyo substantial kasi medyo kamahalan yung mga equipment. Yes. Equipment talaga. Doon mahal. Although the equipment is not pang simple lang siya. Hindi pa namin kaya yung mga big time na mga equipment. Yes, so, pang simple lang na equipment. So, yun yung mga initial cost and initial investments. Ayan. So, alam niyo po mga kapartner, ang programang Patok, hindi lang po ito sa mga successful businessman. Para rin po ito sa mga nag-uumpisa at nagsisimula pa lang. Malay nyo, pag-click nyo po ng mga nakapost namin dyan, magandahan kayo sa yana na produkto, di ba? Or, malay nyo, ang kwento ni Sir Ming ay magbibigay inspirasyon sa inyo dahil, alam nyo, maliit pa lang siya pero hindi niya iniwan yung kanyang trabaho. Mga strategy kasi yan para hindi ka, anong tawag doon, Chiclet? Mawala sa direksyon. Oo, kasi, paano pag iwanan mo yung trabaho mo? Sino yung, saan ka kukuha ng pang-finance mo, di ba? So, hindi pa makastan yung business. So, sa pagninegosyo, talagang pinaplano. Talagang determined mind talaga dyan, mga kapartner. No? Ang ganda ng titulo natin, no? Okay. So, kapartner Ming, alam po natin, meron kang mga batayan kung paano mo marating yung tagumpay na alam kong nasa isip mo na. So, ano yung sinusunod mong mga batayan ngayon na, kumbaga, gabay mo para ma-reach yung tagumpay na sinasabi natin? Yeah, tama ka, no? So, ang target talaga namin is to yung parang tatak Pinoy, gawang Pinoy, na isosource namin yung mga materials namin sa within the country, locally. Within the country, yes. And then, syempre, hindi mo rin dapat ipag-isang tabi na yung mga empleyado mo is katulong mo sa pag-achieve nung success or yung goal na hinahanap mo. Yes po. So, nandun pa rin kami yung pagmamalasakit mo sa empleyado mo, hindi dapat mawawala yun. And then, of course, yung may 3-year goal ka, may 1-year goal, 3-year goal, 5-year goal, and 10-year goals na nakaplakda na yon. And then nakaprograma na rin kung paano ko ma-achieve yan, anong dapat magawin, mangyari at ganitong panahon, sa second year, sa third year, sa fourth year, sa fifth year. So meron kang short term, medium term, tsaka long term strategy na rin. Ayan. Simple lang pero so yun ang sinusundan. dapat mangyari yun. Ayan. Sir Ming, may tanong lang sana ako. Kasi nakita ko dito sa sa packaging nyo po na may 52%, ayan, 72%. So baka pwede nyo pong ma-explain sa amin ito. Yung dark chocolate po kasi sa industriya, pag sinabi mong 52% dark, 62% dark, or 72% dark, yan yung cacao content ng tsokolate. Kaya nung nabanggit ko kanina, yung mga commercial chocolates natin, makikita mo, 4% chocolate, 6% chocolate. No? So yung produkto po natin, 52, 62, and 72% dark chocolate. The darker it gets kasi, the more healthy yun para sa atin. In fact, dark chocolate is a very good food. It's one of considered na power food na magbe-benefit yung ating katawan. Sabi daw kapag gusto mo mag-diet or magbawas ng timbang, madali kang mabusog, you eat dark chocolate. So, kumbaga, yun na rin ang ginagamit sa gustong magpapapayat. Di ba? Kasi si dark chocolate, marami siyang antioxidants. Yes. Siya ng flavonoids na antioxidants nga. Nakakatulong siya na makaiwas sa diabetes, nakakatulong sa pag-improve ng memory, ng retention ng memory. Oo. Kaya nga yung yung mga liso ng kakao na binibilad, ang sarap kaya yan kainin kapag nag-grind na. Hindi, yung parang
Ininit mo pa, yung parang pinapaitim mo pa ng konti. Yan. Yung pong aming cacao nibs, ano lang siya, roasted yan na cacao. Yung roasted, niro-roast yun. Masarap yung Pinerment muna ng 5 to 7 days, tapos iro-roast sa tamang, kung anong gusto mong lasa. May temperature and oras kang i-roast siya. And then pag after roasting, yan na yun, pwede nang kainin yan. Ayan. So, yun yung nilalagay namin ngayon sa chocolates namin, na meron kang pure cacao nibs, na makakain talaga. 72%, 62%, and 52% na kasi yung iba, gusto nila yung hindi gaano mayroong napapaitan sa 70%, mayroong iba gustong-gusto naman yung 72%. So, kaya iba-iba yung kanina, sir, anong yon? Ilang percentage yun, sir? 62%. 62%. Oo, masarap yun, 62%. Ilan na yung variety mo dito, sir? I mean, ilan na yung klase-klase ng So, sa ngayon, we're focused do sa cacao with nibs, no? So, kaya binari lang namin yung gaano karaming cacao. So, 52%, 62%, and 72%. Pero right now, yun yung available sa market, pero nagde-develop na kami ng iba pa. Yung may mga almonds, ganon, like mga fruits. With since na. Ang focus nga namin is local, so meron kami yung perfect na formulation na truffles tsaka bonbons. Pero ang mga ingredients namin doon, banana chip, banana chip, adobong mani. Kakaiba, no, sir? Local. Yeah. Adobong mani, banana chips, mango, dried mango. So as much as possible, we want to use local ingredients. Ito, sir, halimbawa, ito naka-pouch to, parang pouch ba to, di ba? Tapos ito naman, naka-bar. Magkano yung mga ganito, sir? Ito, bar, at ito, pouch. May nakalagay dito, 50 grams. Yep. Tapos ito naman, pareho po silang 50 grams. Parehong 50 grams, pero in a bar lang. Yes. So, magkano po ito? Ang SRP po namin is 99 pesos. Ito? Opo. Pati ito? Pati yan. Lahat po sila. Mura lang, sir. At least makakain ka affordable. Very affordable. Chocolate talaga ba? Yung lalo na ngayong Pasko. Opo. Maganda pang regalo. Pwede pong pang-regalo. Ayan. Sir, sinabi niyo po dito, sa gabay niyo po kanina, failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Tama naman, sir. Kailangan talagang, kasi mararanasan mo na hindi mangyayari yung pinaplano mo. Yes, sir. So, dapat determined ka na bumangon uli. Yes. At alam mo yung direction mo, alam mo saan ka patungo, kahit na anong pagsubok ng darating, dapat pursigido ka, determinado ka na, mararating. Tama yun, mga kapartner. O, ayan. So, mga dalawang kwento na narinig ninyo, mga kapartner, dito sa ating mga guests, dito sa programang Patok. Dahil ang purpose lang po naman talaga ng programa na ito, Chiclet, ay magbigay tayo ng inspirasyon sa ating mga tagapanood, tagapakinig, na sana nawa ay kayo ay mag-isip rin ng negosyo rin magnegosyo para talaga sa inyo. Kasi wala namang imposible, Chiclet, kung sisimulan na natin ngayon, di ba? Mas maganda nga simulan na ngayon, di ba? Bakit mo papatatagalin? Yung iba nga nag-umpisa ng negosyo, walang kapital. Diskarte lang, di ba? Yung iba, kakaunting kapital. Yung iba, malaking kapital. Basta ang importante, nag-iisip po tayo ng negosyo para sa ating pamilya. And congratulations, Sir Ming, dahil ikaw ay talagang sumalang dito sa challenge natin sa live guesting, dahil alam mo namang nag-uumpisa ka pa lang, pero ang dami nyo na pong na-share sa ating mga tagapakinig. Ganon. So baka meron ka pang gustong i-share dahil we are into mentoring or inspiring others na maging involved sila into business. Alam mo, siguro yung mindset na every opportunity, every situation, may opportunity. Nasa patingin lang natin kung how we look at every situation. Sa akin kasi every time na may makita ako, okay, paano ko gawing negosyo yan? Tama. Or paano ko pupwedihin yan? No? So yung mindset is always paano pwedihin. Instead of magreklamo ka or kung ano-anong iisipin mo, always look at, okay, paano ko pwedihin ito? Ayan. So kaya nung natikman namin yung tablia, okay, tinanong niya ako, gusto mong gawing negosyo to? Okay, paano natin pwedihin ito? So despite hindi mo kagad isipin yung obstacle. Darating yun eh. Once you're doing it na, darating yan, ito pala yun. So, again, ask yourself, paano ko pwedihin to? Or paano ko lalagpasan itong challenge na to? So, always have that mindset lang na
yun sa akin, it's yung guiding principle na paano pwedihin ang isang bagay. Ayan. So, talagang napakaganda naman talaga no kapag determined mind ka. Hindi ka madaling sumuko sa lahat ng mga challenges na nandyan, Kapartner Chiclet, na mararanasan natin. Never surrender, never quit. Kasi meron din naman talagang pamamaraan yan na kaya nating malagpasan kung ano man yung mga challenges na dumarating sa ating buhay. O, di ba? So, mga kapartner, ang oras natin ay 1:56 na ng hapon. Abay, malapit na tayong maubusan ng oras dito sa ating programa. Pero, syempre, paano naman, Sir Ming, kapag may gustong kumontak or mag-inquire sa Yana, so, paano po kayo mari-reach out? They can visit our website at www.yanachocolateria.com. Pwede rin i-email nila kami sa yanachocolateria@gmail.com or our landline number sa office is 02-7000-1974. Ayan. So, ating napakinggan ang kwento ni Sir Ming. Ikaw, Chiclet, baka meron ka pang mga katanungan o nais pang malaman tungkol sa ating Yana Chocolateria. Wala naman. Wala na. Napakasarap. Yun lang masasabi. Lalo lang siya na-amaze kasi nung kanina tinikman namin sa kapartner Sir Ming, ay talagang kakaiba yung lasa. Kasi usually may mga nagdadala rin ng mga chocolate sa amin. Yung iba medyo matamis, yung iba naman napakapait. Parang siguro yung kagandahan sa dun. timpla yan, di ba? Sa timpla. Sino nagtitimpla ng Yana? Bali, kami po yung formulation po namin so sa inyo personally. talaga. Bago namin idala sa production, titimplahin muna namin, iti-taste test namin sa mga kaibigan namin. And then, feedback sila, ito gusto ko. And then from there, i-refine naman po namin ulit. Oo, hands-on talaga and then, kayo. saka namin ipoproduce. So, medyo matagal-tagal po yung tasting. And then, reformulate, hanggang sa nakuha namin yung tamang timpla. Nakalimutan ko palang itanong, sino yung target market ninyo ng mga tsokolating ito? Is it general public? It is elite or estudyante? General po. General public. Kasi we're trying to make it as affordable as possible. Opo. Kasi 199 or 100, makabili ka na ng tsokolate, di ba? Oo. Yung iba nga, kayang bumili ng mga imported. Saka it's a quality product at an affordable price. So, dito, last na lang ha, hindi pa naman ubos yung oras Dito sa negosyo niyo, Sir Ming, sino yung mga natutulungan ninyo maliban doon sa mga empleyado na hinaya ninyo? Siyempre po yung mga farmers ng kakao na kinukunan namin ng supply, na tsaka yung mga resellers namin na gustong magkaroon ng konting kita sa mga mahiling magbenta, kahit papano, nakakatulong kami sa kanila. Yung mga farmers po ba galing mainly ng Davao o meron pag ibang mga location? Sa ngayon, Davao po. Davao muna. Ayan. So sa mga Davawin nyo abay, pasalamat mo kay Sir Ming kay nag-abli og negosyo. Masama ani Kapartner Chiclet. Yes, Davawin yung niya chocolate. Nga matabangan sila karon na every harvest ilang mga kakao na sila kabaligyaan si Sir Ming, ang Yana Chocolateria, o di ba? So basig sa sunod, mag-abli na po ni si Sir Ming og coffee shop na ang ilahang is mga tsokolate. Sikwate. Agoy at tuon gyud na mo kay lami kay invite mo talaga ka sikwate kanang kakao, di ba? Okay. Ayan, si Mami Olive nag-okay. Gwapo mo kung magbisaya ka, partner Chiclet, no? Sir Ming. Kasabot mo kung Bisaya. Imo sigurong, i-greet atong mga Bisaya, mga Dabawenyo nato, nga mga suki karon nga nagatanaw sa tong programa. Suki katilingbang mga Kana higala. mga taga-Davao diha, nag-blackout na ako. May hapon sa inyong tanan. Kung naamoy, Sulay, ang Yana Chocolateria, pwede kayo mag-order sa website. Medyo malayo pa shipment sa Davao So available pa lang kami sa Metro Manila. kaya hindi ko masabi. Pwede sila mag-order pero karton-karton na daghanan na ninyo kay para dili bultuhan na. Oo, para dili maalkanse ato ang pakargo dira. So order na mo kay lamian kaayo ang atong chocolate dire. Yes. Yana Chocolateria. O kung gusto po nila nga kanang mag-reseller taga Davao, pwede kaayo ipadala didto, di ba? Pwede na siya. O ayan sa mga kapartner na mga kapatok, magnegosyo na mo day. Natay Yana Chocolateria diri gipaila-ila. Ato ning sulayan unya, papakin natin ka partner Chiclet ang mga samples nga naa diri karon.
Okay, parting words. Pasalamat na sa ato ang mga guest ka-partner Chiclet o si Sir Ming. Basig na apay, baka meron ka pang mga gustong sabihin. Well, sa atong mga... Salamat sa opportunity. Salamat sa patok. No? Ang dami niyong natutulungan at hindi lang yung mga startup or iba existing local businesses natin. Siyempre sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Ayan! Maraming salamat din, Sir Ming, ng Yana Chocolateria, and of course, kay Miss Elise ng Loray Institute. Ayan. So silang dalawa yung nakasama natin ngayon October 30, araw ng eleksyon, barangay and SK election. Ayan, ka-partner Chiclet. Meron ka bang pasasalamatan rin dyan? OMG. OMG, ay masarap na milk tea ni Sir Brian Hernandez. Oo nga pala, no? Nagtatawanan na kami dito. Sana ba yung milk tea natin? Oo. Marami kasi kaming napag-guest na ng mga milk tea. Sobrang busog na namin. Mga pagkain, mga restaurant, kung ano-ano pa. Okay, mga kapartner, ating natunghayan ang isa na namang kwento ng puno ng inspirasyon at pagpupursige sa kwento ng ating mga naging guest na bibigyan ng inspiration. Si Ms. Ellie Laura ng Loray Institute at si Sir Ming de los Reyes ng Yana Enterprises Incorporated. Chiclet? Laging tumutok, lagi niyong abangan ang iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod ng mga kilalang brand, produkto o kumpanya. And of course, kami po ang inyong mga kapartner Aileen and kapartner Chiclet. Kung meron po kayong kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay, huwag mong itago kundi dapat ito iyong ibahagi at ipatok na yan. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.